magandang hapon po ulit. Tayo po ngayon ay magpapatuloy po sa ating pong series ng ating pag-aaral sa Romans. At yung unang bahagi nito ay ating pong didiinan at titignan ano po ba yung talagang problema ho natin. Sa dami ng hamon na ating hinaharap sa mundong ito, minsan hindi na natin alam ano ba talagang problema. And ang dali ho nating isisi sa ibang tao yung problema. Pero katulad ng isang artikulo sa dyaryo, sabing ganun, what is our problem? What is the problem of the world? Ang ganda ho ng sabi niya, I am, sign, yung pangalan po nung nagsulat. Alam nyo, madali ho tayong magturo. Ayan, siya may problema. Pero ang totoo niyan, lahat tayo ay may problema. At lahat yung problema na yan, yung isang problema na yan, lahat tayo damay. Kaya ho yun ang ating pong tinatalakay ngayong pong series na ito. At nung nakaraang linggo, tiningnan ho natin yung good news and bad news na kailangan natin ipamalita. Kasi bagamat tayo yung problema, ito ang magandang balita. May solusyon. And itong solusyon na to, kung ito ay ating pong totoong naiintindihan, ito po ay napakagandang balita. Bakit? Triple C PR. Naalala pa po ninyo? Ano yung Triple C PR? Yung mensahe na to ay napakaganda sapagkat ito'y galing sa Diyos. It came from God or comes from God. Hindi ito imbento ng tao, ito po ay bigay ng Diyos. No? At hindi lang yon. Yung ikalawang it is Christ-centered. Hindi ho tungkol ito sa ating grupo. Hindi ito tungkol sa isang tao na nagsimula o parang founder ng pagtitipon na ito o organisasyon na ito. Ito po ay nakasentro kay Jesus Christ. It has nothing to do with us. Kasi kumbaga, yung good news is not a good advice. Ito ay isang balita na nangyari na. Nangyari na ito. Hindi itong bagay na gagawin mo para ito ang gagawin ko para maging kabahagi ko. Even if you ask most Christians, at sabi ng mga tao sa kalye, Christian ka ba? How can you be a Christian? How do you know you're a Christian? Oftentimes sabi lang, kailangan mong gawin ito, gawin mo yan para maging Christian. Hindi. Ito'y Christian dahil ito yung balitang natanggap ko. Si Jesus Christ came and He rose again from the dead. At dahil sa balitang yan, I am compelled to share this news dahil alam ko ito yung solusyon na hinahanap natin. Naiintindihan po. Kasi ito yung PR, power of God unto salvation. Ito yung kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Hindi mo kapangyarihan, hindi ko kapangyarihan, hindi kapangyarihan ng sino mang tao, kapangyarihan ng Diyos. At ito ay ang katwiran ng Diyos na paganda, the righteousness of God na binigay niya ho sa atin na kung saan through faith, by faith, the just or the righteous man shall live by faith. Ibig sabihin, pangahawakan ko itong good news na ito, ng pananampalataya. Alam niyo, minsan po kaya iba na di-discourage, parang pagka nagkulang sila sa Diyos, nakalimutan nila that the righteous shall live by faith, to faith. Ibig sabihin, kaya ka nga bumabangon kasi alam mo, hindi, ito lang pinangahawakan ko, hindi naman sa performance ko ito Ito yung pinangahawakan ko kasi ito yung righteousness ni God sa akin, si Jesus Christ mismo. Kaya tuwing tatayo ako sa harapan ng Diyos, kaya naman ako'y may tapang manalangin, mayroong confidence na lumapit sa Diyos kasi every time He sees me, at maging sa Judgment Day, nakikita niya si Jesus, hindi dahil sa akin. Na parang ganito, halimbawa lang po nakatira kayo sa isang pupunta kayo sa isang village na gated village na hindi kayo basta papasok, tinitingnan pa yung ID. Halimbawa si Ali, Si Ali, papasok sa isang itong si Ali, pusakal. Talagang koldape, talagang kilala tong kriminal. Ngayon, ang nakatira doon sa village na yon, anong pangalan mo, iho? Robert. At least yung pangalan, bayaman ng dating. Robert. Diba? Kasama ni Ali. Pagpasok niya doon, hindi naman tatanungin na Hoy, Ali, ikaw, ba't ka pumapasok dito? Kasama ko siya, sabi ni Robert. Okay. Hindi na siya i-interviewin, hindi na siya pipigilan. Kasama siya ni Ali. Si Robert, nagkataon si Robert, nandun nakatira at presidente ng asosasyon. Ganun ang sinasabi natin. Pag kasama mo si Jesus, hindi sasabihin, makasalanan kang tao ka. Hindi kasama ko yan, tay. Friends kami.
Di ba? Di pasok ka na kaagad yung kaya pag lumapit ka sa Diyos, kaya we pray in the name of Jesus kasi we are praying in His righteousness, not with ours. Yun ang gandang balita, di ba? Kaya gusto ko siyang i-share ngayon. Ngayon, kung hindi nyo maalala yung triple CPR, siguro naman, nung panahon na yun, tamang-tama, nanalo ang GSW, di ba? Kaya GSW PR, GSW pa rin, finals, di ba? Madali-dali, parang God, Son, Wind. Di ba? Power, righteousness, and faith. Ibig sabihin, ito ang gospel. The God and Son, yung centrality of Jesus Christ, and win. We need to win, people. And it's the power of God to righteousness and by faith. Okay ba yun? Ito, tuloy tayo ha. For I am not ashamed of the gospel. Hindi ako kinakahiyayan. It is the power of God for salvation to everyone who believes. Ang sarap, no? Ito po ay kaligtasan natin para sa mga nananampalataya. And sabi niya, to the Jew first and also to the Greek. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. Now, tanong ko sa inyo, naligtas saan? Yun ang tanong eh. Power of God unto salvation, saan ako niligtas? Bakit kailangan ko ng righteousness ng Diyos? Hindi ko ba kaya yan on my own? Yan ang ating pag-uusapan ngayon dahil yung bad news. Mayroon kasing bad news to appreciate yung good news na tanggap natin, dapat maintindihan mo yung bad news. Niligtas ka saan? Ito yung bad news. Ngayon, pwede mo itanggi yan, pwede mo rin naman yang gumawa ka ng ano yung dapat mong gawin. Di ba? Alamin mo yung dapat mong gawin. Now, listen to this. Sa atin po, araw-araw na lang natin nararanasan yan, yung bad news na yan. Dahil na, diba? Breaking news, mga nagbabagang balita, puro bad news. Pero tayo, hindi tayo masyadong apektado. Kung hindi tayo directly affected, it's okay. Tama ba? Parang okay lang, nakinig. Ay, alam mo ba, nagiging chismisan na lang. Ay, alam mo nangyari sa kalye. Buti lang, wala ako doon. Ganyan. Di ba? May mga ganyan eh. Pero kung yung balita, ikaw yung directly involved, kahit gandahan pa yung pagkabalita na yan, kahit maganda yung pagkakasabi, masakit pa rin yan. Ito yung sabi ng Panginoon Diyos. Remember, sa verse 17, the righteousness of God. Verse 16, the power unto salvation. At ang sabi niya sa verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness. Bago ko ituloy yan, tingnan niyo po yung sabihan. Wrath of God? Anong wrath of God? Totoo ba yan? Totoo bang may wrath of God? Alam sa panahon natin ngayon, hanggat maaari, ayaw pag-usapan yung wrath of God na yan. Pag sinabi mo yung word na wrath of God, yung salta pa lang, wrath. Para ang pangit na no? Parang hindi mo pa naiintindihan yung salita. Mukhang daga, wrath. Hindi yun yun. Pero pag sinabi mong wrath, alam nyo sa Tagalog yan, poot. Alin poot? Hindi lang basta galit Poot. Nagbabagang galit. Intindi. Parang pag sinabi mo, si God, mayroong ganyang galit. Parang, di ba, mabait si God, di ba, loving si God. Kaya lagi natin pinag-usapan, hindi, mapagmahal ang Diyos. Ang Diyos natin mapagmahal, kaya kaya gusto ko siya. Kaya kahit anong gawin mo, pwede. Pero ano ba tong God's wrath na ito? Para natin maintindihan, tatlong salita. Ito yung ating outline. Righteous, real, and redemptive. No? Righteous, real, and redemptive. Now, tingnan po natin, bakit po importante ang bagay na yan? Because God is righteous. In fact, sabi ng Panginoon, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness. Sabi niya, of men who suppress the truth in unrighteousness. Sabi ng Panginoon, pinakita ng Diyos ang kanyang poot, pinahayag niya ito, pinapahayag niya ito. Kaya sabi niya, mula sa langit, sa lahat ng kabuktutan at lahat ng laban sa dikatwiran, sabi ganoon, ng mga tao na pinipigilan o sinisira ang katotohanan dahil sa kanilang kalikuan. Parang ito yung katotohanan, gagamitin yan, iikutin nila yan, ipapaunawa sa tao para ipagtanggol ang kanilang kalikuan. Yun ang sinasabi niya. Galit ang Diyos yan. Bakit galit ang Diyos yan? Kasi nga, banal ang Diyos. Banal ang Diyos. Dahil banal ang Diyos, galit ang Diyos sa anumang uri ng kalikuan. Dahil ang Diyos ay totoo. Dahil ang Diyos ay katotohanan. Kaya galit siya sa kasinungalingan. Dahil ang Diyos ay banal, galit siya sa lahat ng uri ng kasamaan. Ayaw ng Diyos yan. Kaya ang wrath of God, ito ay maka-Diyos na galit or pagkapuot sa anumang uri ng kasamaan. Parang halimbawa, tatay, kahit anong bait mo, di ba? Kunya nakita mo yung anak mo nilalapa ng aso,
Ano gagawin mo? Alam, sabi mo, Doggy, huwag mo kagati anak ko. Ginagano na yung anak mo. Talagang Doggy, ganun ka pa ba? Yung galit mo, kukuha ka ng kahit ano, hahataw mo doon sa aso. Naintindihan? Kung wala kang makuha, agatin mo pati aso. Bakit? Kailangan mapagtanggol yung anak mo kasi nilalapa niyan eh. Yun din isang bagay na pakapahayagan ng ating pagkapuot sa masasamang bagay dahil sinisira niya yung aking mga anak, sinisira niya ang aking pamilya, sinisira niya ang aming buhay, sinisira ang buhay ng ibang tao. And exactly the same heart of God. Yet they're destroying my creation, they're destroying my loved ones, they're destroying the one I care about. Kaya talagang ang puot ng Diyos sa kasamaan ay ganun na lamang. Kung ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay inaalipin, inaapi, yung paghihiganti ng Diyos, darating sa araw na yun, kaya sabi sa Romans 12, give way to the wrath of God. Naintindihan? Kung kaya sa piling mo na parang iniisahan ka, sa piling mo parang winawalang niya ka dahil sa pananampalataya mo kay Jesus Christ, then mind you, si Jesus, ipagtatanggol ka. One day, He will avenge your soul because our God is a God who is also wrathful. Yan isang bagay na wag nating kakaligtaan. Galit ang Diyos sa mga kasamaan. Kaya tinan nyo minsan ginagamit natin panlisensya yung grace ng Diyos. Yes, God is good. Tinan nyo, the Lord is good. A stronghold in the day of trouble. And He knows those who take refuge in Him. Alam niya kung sino nagtitiwala sa Kanya. Kaya lang yung kabutihan na yan, dapat mabalanse yan ng kanyang pagiging wrathful. Bakit kamo? Tingnan nyo kung kayo'y nakakita ng isang pulis na walang ginawa pag nakakita ng krimen, mabuti bang pulis yun? Hindi siya mabuting pulis. Masama siyang pulis. Halimbawa kung ikaw, kaibigan mo, nakita ka ng ikay mahuhulog lang sa kanal. Hindi ka man lang binalaan. Tapos nung nalaglag ka, pinagtawanan ka pa, laglag ka. Kasi tanga. Gaganon ka pa. Hindi mabuting kaibigan yan. Kasi ang kaibigan, malalaglag ka. Kung pwede lang, hahabulin ka pa niya, tapos hahatakin ka niya para lang hindi ka malaglag. Tama, mali? Na ang magulang, pag nakita niya yung asawa niya, na alam niyang magkakamali na, magkakasala na, sige, ituloy mo pa. Pinichit pa yan, galing mga pogi. Hindi mabuting asawa yan. Siyempre yung asawa magagalit, sabi niya, wag! Kasi nga, masisira ka dyan. Bruha yan. Mangkukulam yan. Lahat gagawin mo dahil mabuti kang asawa. Ganon din sa magulang. Dahil mabuti kang magulang sa iyong anak, pipigilan mo siya pag siya'y mapapahamak. Tama, mali? Ganon din ang ating Panginoon Diyos. Kaya tinan mo sabi sa konteksto na to Tinan nyo, sabi niya, ito yung pronouncement niya sa Nineveh. Sabi niya, ito yung nakita ni Nahum. Sabi nga gano'n, a jealous, look at the words. The Lord is good, but He is a jealous and avenging God. Siya ay mapanibugho at mapaghiganting Diyos, sabi niya. Dahil siya'y Panginoon. Kaya sabi niya, at ipaghihiganti niya at ang kanyang puot. Ito ay paghihiganti niya ang laban sa kanyang mga kaaway. Sabi niya, at ito iniipon niya, nilireserba niya ang kanyang puot sa lahat ng kanyang mga kaaway. Sino yung kaaway niya? Yung kaaway ng tao niya. Lahat ng umaaway sa tao niya, kaaway niya. Kaya nga ito ang nakikita ni Nahum kasi pinagtatanggol niyang Israel. And continue this, and the Lord is slow to anger and great in power. And the Lord will by no means leave the guilty unpunished. Sabi niya, minsan akala natin dahil mabait ang Diyos, wala tayo, may ginagawa tayo masama, hindi pinapansin ng Diyos. Akala lang natin yun. Relax ka lang. Para sa salta natin yan, may araw ka din. Yun ang sinasabi ng Diyos. And let's continue. Sabi niya, in the gale and the storm is His way, and clouds of the dust beneath His feet. Look at this. He rebukes the sea and dries it up. He dries up all the rivers, Bashan, Carmel. Ang sinasabi ng Diyos, pinapahayag niya rin yung kanyang puot, maging sa mga kalamidad, sa mga sitwasyon, at sabi nga nun. And look at this, mountains, sabi niya, quake because of Him, and the hills come apart. Indeed, the earth is upheaved by His presence, and the world and all its habitant in it. And look at this. Who can stand before His anger or His indignation? Lupit, no? Ano siya sabi ko sa inyo? Minsan, masasabi nilang kilala nila ang Diyos. Kunyari kayo, type dito. Sino dito naniniwala sa Diyos? Pakitaas ang kamay. Naniniwala sa Diyos. Okay, good. Halos lahat, So yung hindi nagtaas, hindi naniniwala sa Diyos, okay lang. Hindi naman kita pipilitin. Now, tingnan niyo po. Pero sa inyo, ilan sa atin ang naniniwala sa Diyos ng Biblia? Minsan madaling sabihin natin, naniniwala ako sa Diyos. Yung Diyos ng Biblia, naniniwala ka. Yung Diyos na nagsasabing, huwag kang mangangalunya.
huwag kang magnanakaw, huwag kang sasamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Naniniwala ka ba sa Diyos ng Biblia na nagsasabing, make disciples? Sino sa inyo nagme-make disciples? You see? Yung sinasabi nating pinaniniwalaan nating Diyos, minsan, yung Diyos na ginawa ng natin, nagkatatay ng sarili nating Diyos, na yung Diyos nagbibigay ng magandang pakiramdam sa atin. Yun ang sinasabi ni God, na itong Diyos na to, sabi niya, yung Diyos na ginawa natin, ito yung ungodliness na paraan. Ito yung unrighteousness na paraan. Ito yung pinakita niya na lahat ng ebidensya na siya ay Diyos, pero hindi pa rin natin siya ginagalang the way He must be respected. Minsan hindi natin inaalam anong gusto niya. Basta naniniwala ako sa Diyos. Alam mo ba gusto niya? Ano ang gusto niya? Ano yung gusto pinagagawa niya sa iyo? Anong sinasabi niya tungkol kay Jesus Christ? Anong sinasabi niya tungkol sa pamumuhay mo ngayon? But most of us, we just created our own gods. Yun ang sinasabi ng Bible na ungodliness. Galit tayo sa Diyos ng Biblia. Because we are not listening to Him. We are not taking Him seriously. We are not really even understanding what He wants. Kaya galit ang Diyos. Kaya akala nila, they knew God and yet they're not willing to do what God wants them to do. Kaya ang hinahanap nila, sa totoo lang, minsan, hindi naman natin hinahanap yung sasabihin ng Diyos eh. Ang hahanapin natin, yung magsasabi, yung sasata, uy, pogi yung preacher, punta tayo. Buti na lang, hindi ako yun. Di ba? Uy, ang puti-puti ng preacher, lalong hindi rin ako. Ang tangkad ng preacher, hindi rin ako. Pero ang tanong, nakita mo ba si God? Ano kung gwapo yung preacher? Ano kung nakakatawa yung preacher? Ang tanong, nakatagpo mo ba si God? Ang tali-talino niya. Nakita mo ba si God? Hindi yun ang issue yung talino eh. Ang tanong, nakita mo ba at nagkaroon ka ng totoong pagkilala sa Diyos dahil ikaw mismo, bigla mong hinangad na maunawaan ang kanyang sinasabi at maunawaan ang kanyang pinagagawa. Hello? Andyan pa kayo? Kaya itong sabi ng Panginoon, since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power, divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Maraming tao dito, sabi natin, kung meron man dito hindi naniniwala sa Diyos, at sa nanonood sa internet, okay lang. Pero tanong ko lang sa inyo, simple lang. Naniniwala ka bang hindi mo alam lahat ng bagay? Dito, sino nakakalam ng lahat ng bagay? Wala. So kung naniniwala kang hindi mo alam lahat ng bagay, di naniniwala ka rin na hindi mo alam na may posibilidad na may Diyos. Andiyan pa kayo? So ibig sabihin, paano kung meron ang Diyos katulad ng kanyang pinahayag? Tingnan niyo na lang kanyang nilikha. Yung kalawakan, sobrang lawak. Parang, paano nangyari yan? Tingnan nyo lang po yung katabi nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo. Subukan nyo tusukin ng mata. Sobrang sophisticated ng disenyo ng ating pagkatao. Ayoko na kayong palalimin pa sa... Tingnan nyo lang yung... Pag gano'n yung bigla pumipikit. Yung gumagawa ng robot, hindi na magawa-gawa yung softness ng kilos natin eh. Amazing! Parang, wow, ang galing naman ito. Paano tayo nabubuo? Paano tayo kumikilos? Sobrang galing. Parang... Paano nangyari yon? Yung kilos ng bibig, kilos ng paa. Parang, paano nangyayari lahat yon? Yung pag-digest ng pagkain, paano lahat nangyayari yon? Yung pag giniginaw ka, bigla kang tataas yung balahibo mo para mainitan ka ng konti. Yung pag naiinitan ka, bigla kang papawisan para malamigan ka ng konti. Sobrang amazing ang disenyo ng Diyos. Palagay ko, kumuha ka ng pinakamagaling na gagawa ng robot, hindi na magawang magpapawis yung robot. Nakuha natin? So, just for you to deny that there is no God, now, pag-isipan mo ng mabuti, sabi ng Lord, I have already shown you all the evidences. In fact, siya mismo nagpakita ng ebidensya na yon. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi niya pinakita dahil siya mismo nagpakita noon. And tuloy tayo, kaya ito si Antonio Saleri, for example, para lang maintindihan natin. Para maintindihan ninyo yung bakit gano'n na lang ang pagkainis ng tao sa Diyos. Sinasabi natin, hindi kami galit sa Diyos. Ito ang kwento, halimbawa si Amadeo. Ito actually sa movie na to na Amadeo. Yung movie na Amadeo, ito ay fictional character lang na ginampanan nila Salieri at saka Mozart. Kwento nila ng dalawa. Pero hindi totoong storya nila yon ha. Although totoong tao yung mga yan, si Salieri at saka si Mozart. Okay ba? Ngayon, ito sa kwento na to, ito si Salieri, sabi ni Salieri, sabi niya, Panginoon Diyos, mahal na mahal kita. Ibibigay ko buhay ko sa iyo, provided, gawin mo akong magaling na kompositor.
At pag ginawa mo ako magaling na kompositor, at magiging tanyag ako, at magiging immortal ang aking pangalan, Lord, susunod ako sa iyo. Susunod siya na sunod, mabait siya. Ang problema, hindi siya naging kasing galing ni Mozart. Bakit ganon, Lord? Dahil doon, dahil siya po ay nasa isang environment ng pananampalataya, na so merong pong krus sa kanilang kinuha niya ho yun, sabi niya, galit na ako sa iyo, tinapon niya. At ganun ang pananaw ng maraming tao sa Diyos. They do not really respect God, but what they have is a form of God in their mind na gusto nila yung God na kaya nilang utus-utusan. Na pag hindi sinagot yung prayers nila, ayoko na sa Diyos, galit na ako sa Diyos. Kapag hindi na naranasan yung gusto nila para sa Diyos, galit na sila sa Diyos. Pag tinignan naman nila, yung buhay nila, hindi naman sa paraan din ng Diyos. Sa simula't simula pa, when men disobeyed God, alam mong ayaw nila ng Diyos na magdidetermine sa kanila ng mabuti at masama. Remember the utos? Huwag mong kainin ng bunga, ng puno, ng kaalaman, ng mabuti at masama. Parang sinasabi nila, trust me. Sabi ng Diyos, trust me. Kasi pag hindi mo kinain yan, ako magdidetermine na sa iyo ng mabuti at masama. Are you following? Ayaw nila. Kinain nila. Parang sinasabi nila, ayaw ko may makikialam sa amin. So to make the long story short, tingnan nyo ang ating pamumuhay ngayon. Sabi ni Augustine, yung monk na kinento ko sa inyo last week, si Augustine, sa kanyang aklat din, the same book, yung Confession, sabi niya, hindi ko maintindihan, sabi niya, ninakaw ko yung peras ng kapitbahay. Hindi naman ako gutom. At ayaw ko rin ng peras. Ang gusto ko pera. Bakit ko ninakaw yung peras? Nakuha niya intindihan. Naintindihan niya na? Kasi nasa isip ko na bawal ang magnakaw. Kaya kinuha ko yung peras. Hindi dahil gutom ako, hindi dahil gusto ko yung peras. Nasusundan po ninyo ang takbuhin ng kanyang utak? Nasusundan niya? Hindi na. Balikan ko. Bakit mo kinuha? Dahil bawal. Di ba ganoon din tayo? Kunyari, naglalakad kayo. May butas. Hindi niyo papansinin yan. Lagyan mo ng bawal ang sumilip. Pag naglalakad, oops. Ano meron dito? Bawal sumilip. Di ba? Tapos sisilip ka na. Di ba? Nakuha ninyo? Bakit? Ayaw natin tayo ay pinagbabawalan. Kasi sinasabi natin, we are the captain of our lives and we don't want anyone to take control over us. Are you following? Kaya kagiging unrighteous sa iyong pakikitungo sa ibang tao because you have no longer respect God. Kaya tinan niyo sa karuktong niya, for even though they knew God, they did not honor Him as God. Sabi niya, or give thanks, but they became futile in their speculations. Nagkikreate sila ngayon ng sarili ng Diyos. They're speculating, ganito ang Diyos, ganito ang Diyos. Bakit hindi mo kilalanin? He is revealing Himself to us through His creation and through His words. Bakit hindi mo kilalanin? Huwag mo siyang hulaan. At sabi ganoon, and their foolish heart was darkened. Dahil doon lalong dumidilim ang mga puso at professing to be wise and they became fools. Pansinin niyo po ngayon, halimbawa lang, pag may kausap po, huwag mo ibabahagi sa akin yung pananampalataya mo. Kasi yung pananampalataya mo, dapat respetuhin mo ibang pananampalataya. Tingnan nyo ha, professing to be wise, but becoming fools. Bakit mo sinabi? Pinipilit mo rin ako, maniwala ako sa pananampalataya mo. Dahil ang pananampalataya mo, huwag ko ibahagi yung pananampalataya ko. Tama ba? Pag ginawa ko yun, naniwala ako sa pananampalataya mo. Nasusundan ninyo? Kaya hindi na naintindihan na mayroong absolute ang Diyos. For example, wala nang absolute truth. Mabuti sa'yo, hindi mabuti sa akin. Yung mabuti sa akin, hindi mabuti sa'yo. Kaya walang absolute truth. Paano ka nakakatiyak? Are you absolutely sure? You see, the logic does not support. Are you following? Does not support. Kasi they're trying to be wise, but they became fools. Kaya ngayon, kahit ngayon, pag nagagalit siya, pag meron siyang gustong gawin at isasalubong, dapat ganito kayo. Na pag hindi ka sumunod, galit na sila sa iyo. Akala ko ba, okay lang, kasi kanya-kanya naman tayong naiisip Maggagalangan tayo, tama ba? So, hindi na natin naiintindihan ngayon. Kasi nga, nagdidilim na ang ating isip. Sa totoo lang, ang pinaglalaban natin lagi, ang ating karapatan at hindi ang ating responsibilidad. Kaya ako to sinasabi sa atin, kasi
Ito ay isang babala ng Diyos kung bakit siya nagagalit. Bakit siya may galit na iniipon para sa ating lahat. At ayaw natin mangyari yun. Now, tuloy nyo ha. Tuloy tayo. At pinagpalit na natin ang kalwalatian ng hindi nasisirang Diyos sa mga imahen na nasa forma ng corruptible na tao at gayon din ng mga ibon at mga hayop at maging mga gumagapang na hayop. Iba-iba na. Sa totoo lang, nagugulat ako sa mga tao sa atin ngayon, mas takot pa sila sa daga kaysa sa Diyos. Pumasok ka sa loob, maglinis ka, sabi ng nanay. Ayoko, may daga. Sabi ng Diyos, honor your parents. Ay, may daga, may daga. Diba? Maglinis ka, ayoko, may daga nga eh. Takot sa daga, hindi takot sa pinag-uutos ng Lord. Ang lit-lit lang ng daga. Diba? Kainin mo. Walang magagawa yan. Ang liit na ng daga eh. Anong kinakatakutan mo sa daga? Naku, ibig sabihin, naalala ko sa tinitirahan namin dati, yung daga lumulundag sa akin, ganyan kalalaki oh. Natutulog ako, daga. Natatawa pa ako eh. Kumusta? Yung iba, ang lalaking katawan eh. Ay, daga! Daga! Bakit ka natatakot sa daga? Daga lang yan eh. Di ba? Yung iba nagandahan lang ng balahibo. Inaalagaan, daga. Ano ang pinagkaiba niya sa guinea pig? Daga din yun. Mahaba lang balahibo. O, di ba? O yung puting daga, iniipon-ipon. So, what my point is this, minsan ang mga pinakakatakot natin, mga amulet, parang ito, anting-anting ito, makapangyarihan to, kaya matakot ka. Mayroong Diyos na mas makapangyarihan. Okay po? Mas matakot ka sa salamin. joke. Kasi baka mabasag. Di ba? So the point is this, God is righteous. That's why the wrath of God is an expression of God's righteousness. Pero hindi siya kapareho ng tao na kapag nagalit, nagwawala. Nagwawala. Si God, kontrolado niya. Alam niya yung timing. Parang pag nakuha natin yung tamang pagkilos sa Diyos, kasi nyo, even sa ating parenting na apektuhan. Sample, nakalala ko yung pinento ni Pastor Peter, yung kanyang mga anak, doon sa libro niyang Motivate. Diba? Pag sinabi niya, anak ha, huwag kayong malikot sa service, huwag kayong malikot kasi you have to respect people, you better listen. Ngayon, pag hindi, lagang I have to beg to discipline you, papaluin ko kayo sa bahay. Okay? Sige, ganyan. Pagdating doon sa talon, alam mo yung mga bata, talon, ganyan. Babay, hindi nakikinig. Si Pastor Peter, relax lang, ngiti-ngiti lang, tingin-tingin lang. Hindi yung, di ba, iba nga, sinasapak na, doon pa lang di ba? Yun hindi, relax lang. Pagdating sa bahay, remember, during the service, gano'n na. Doon na nag-uusap. Ibig sabihin, kita niya yung the very heart of God na kontrolado. Di ba? Ganun ang expression ng wrath ng Diyos. Slow to anger yan, pero may tamang timing. Yung ibang tao, kaya tayo nagugulat, kasi tayo, minsan, pareho tayo ng normal na tao na nagagalit agad, nagwawala agad. Di ba? Pag nakita mo yung anak mo, talon, ano ka ba? Gusto mo makita yung ulo mo gumulong sa sahig? Awas, di ba? Tapos kinupigit na ganyan. Tapos pinakatingin. Sinabi ko na siya. Di ba? Yung bibig na mga kalaga. Makita mo kahit naka-mask yan, gumagalaw yung mask. Nagulat kayo, gumagalaw yung mask. May nagsasalta, parang, di ba? Yung iba naman sa ibang salita ginagamit, di ba? Nagsasalta sila ng Bisaya, o Ilocano, o kung anong salita nila, para hindi nagkakaintindi. Yung sabi niya, tumahimik ka na, sisipain na kita, pero sa salita nila, kunyari sa amin, sa Ibanag, sige, arit ka magano ko, kutak, sa isip ng mga tao, parang masay, nakangiti eh. Yung ba, ibig sabihin, sipain na, di ba? Yung mga ganon, parang, hindi na nakakapagpigil. Pero kung katulad tayo sa Panginoon Diyos, mayroong righteous way of expressing it. Ganon din si Lord. Because of His righteousness, He is righteous in expressing His wrath. Are you following? Okay, ulitin ko ha. He is righteous. When it say He is righteous, His wrath is righteous because He is against unrighteousness and He expresses it in a righteous way. Okay ba? Ngayon, ito malungkot. Totoo yung galit na yan. Hindi yan joke. Tingnan nyo, how did He express it? Ito na, yung reality na expression. Therefore, God gave them over in the lust of their hearts to impurity. Yaman din lamang wala kayong galang sa akin. Yaman din lamang pinagpipilitan nyo yung gusto ninyo that you are now living with your preference instead of the truth. Yaman din lamang, sige na, hahayaan ko na kayo.
Type nyo? Parang di ba sinasabi ng mga magulang, sa ganito naman sa mga magulang, sa ibang paraan, ganito sinasabi. Ayaw mo rin lang mga sumunod sa akin, lumayas ka na rito. Nakuha nyo? Kaya dito sinasabi niya, parang sinasabi niya, ano ka, gawin mo na yung gusto mo. Hindi kita pakikialaman. Huwag ka lang hihingi sa akin. Naintindihan nun natin, biglang, uy, hindi ito tama. Eh, ang problema, pinahirapan niya, sabi niya gano'n, tinan niyo ha, sabi niya, in the lust of their hearts to impurity, sabi, dishonored among them. Kaya yung katawan na kung ano-ano, kaya pasin niyo, nung mga tao, binigay yung todo nilang, lahat ng gusto ng katawan nila, yung layaw ng laman, binibigay. Ano nangyari sa kanila? Yung iba, layaw ng pag-aalalasing, lalo nagwala ang kalambuhay. Layaw ng pagdadrugs, lalo nasirang kalambuhay. Layaw ng pakikipagseksual, lalo nagkasakit. Ng dami-daming sakit. Mayroong sakit na tungkol sa sexual diseases. Nakakahawa pa sila sa iba. Lalong hinayaan lang talagang wala na. Kaya sabi niya, and they exchange the truth of God for a lie and worship and serve creatures rather than Creator who is blessed forever. Amen. Sa halip na sundin ng Diyos, they serve money, they serve whatever pleases them. Yun ang sinasabi niya dito. It's a form of idolatry. Now, tuloy tayo. Hindi natapos doon. For this reason, naman, God gave them over to degrading passions. Lalo pang bumaba. Dito, passion lang ng katawan. Sunod, dumaba pa lalo. For their women exchange the natural function for that which is unnatural. Ano ibig sabihin? Na hindi na sila sa natural na pakikitungo. Di ba dati babae sa lalaki, ngayon babae sa babae na, baka babae sa hayop pa. Parang ganyan. No, ito pa. And in the same way, also the men abandoned the natural function of the women and burned in their desire toward one another. Men with men, committing indecent acts and receiving in their own person the due penalty of their error. Wow! Ano siya sabi niya? Dahil sa sobrang hindi niya siya masaya, umanap na rin siya ng kapwa niya lalaki. Yung Diyos na siyang pupuno sa kanila, ayaw nila, humanap sila ng ibang alternatives, hindi sila mapunan. Yun ang sinasabi ni Blaise Pascal, na ang bawat isa ay meron tinatawag na God-shaped vacuum, na ang pwedeng magkasya lang dyan, Diyos. And since ayaw mo kay God, lumanap ka ng ibang paraan, kaya hindi ka nagiging masaya, and you just pretend to be happy, na parang sasabi mo, saya-saya ko yata, kaya nga kami mga gay, masaya kami. We are happy and gay. Now, hindi ko to sinasabi sa inyo dahil galit ako sa inyo, hindi. Sinasabi to ng Bible. Sinasabi ko to sa inyo kasi ito ay babala sa atin na ito ay kapahayagan ng ng galit ng Diyos. Kung alam mo lang, kasi pag pinabayaan ka, hindi mo na alam ang lalagyan mo. Kung pinabayaan ka, akala mo okay ka pa, yung pala hindi na. Para ka nilagay sa sa tubig na unti-unting iniinitan. Nakala mo nung una okay lang, hanggang sa mamaya sunog ka na at luto ka na. Nagkakaintindihan po? Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya ako ito sinasabi, ulitin ko hindi dahil gusto ko ay atakin, hindi. Dahil nagmamalasakit. Kasi kung hindi ako nagsasabi sa inyo, sino pa magsasabi sa inyo? Dahil yun ang sinabi ng Bible. Kaya alam niyo ba, pati ito, pinasok na nila ito. Sabi, kaya ito yung mga salita. No, hindi mo ko naintindihan, Pastor. We are born this way. We are born this way. It is innate. Kaya may mga mananampalataya. For example, si Mel White, isang mananampalataya. Can you imagine kung ano na nangyari sa utak sa atin? Kahit mga kinuwikilalang Christian, nawala na sa wisyo. I have learned to accept and even celebrate my sexual orientation as another of God's gift. What? You are now suppressing the truth because of your unrighteousness. Dahil sa kagustuhan mo doon sa struggle mo, pinagtanggol mo na using God Himself against His own word. Tingnan nyo, ito pa isang mamento, ito prominent gay psychiatrist, sabi niya, this is just the way I am. Hindi mo na ako pwedeng baguhin. Sexual orientation simply cannot be changed. There may be severe emotional and social consequences. Yes, mayroong consequence. Alam nila yon, severe emotional consequence and social consequences in the attempt to change from homosexuality to heterosexuality. Sabi niya, masisira pa kami. Hindi totoo yun, that you cannot be changed. Lahat tayo may pinanganak tayo na mayroong mga struggle sa buhay because that's part of our sinful nature. Baguhin ko yung tanong parang ganito. Sino sa inyo, nung naging Christian kayo, wala kayong struggle sa buhay? We have our own struggles. Iba-iba nga lang struggle natin. Naalala ko, tinanong ako sa UP noon, sabi gano'n, kayo po, bakit hindi kayo pumapayag sa ganyan? Isipin mo ganito, struggle niya, kapwa niya lalaki. Ako, struggle ko, gusto ko maraming babae. Kung magsama-sama kami mga struggle namin, gusto namin maraming babae. At sabihin, bigyan nyo kami ng karapatan na mag-asawa ng tig-10. Dahil gusto namin marami. Papayag ka kung ikaw ang anak ko?
Pag-isipan nyo. Di ba hindi? Kaya ganyan din ang problema. Lahat tayo may struggle. Paano kung pinanganak ka, nag-struggle ka, nagnanakaw ka? Parang lahat na makita mo gusto mong kunin. Yung iba, wala pang ganun, pero mayroon ganun struggle. Kuha ng kuha. Lalo na, handaan, kinukuha nila yung pagkain. Nag-struggle sila, sayang to, sayang food. Sabi niya, para saan ho yan? Sa aso. Sa halip na dala ziplock. Nakuha niyo po, may mga struggle tayo kanya-kanya. Are we going to allow it? Okay na yan kasi yan ang struggle mo, nagnanakaw ka eh. Yan ang struggle mo, bigyan natin sila ng kalayaan. Hindi po totoo yan kasi all of us, somehow with all our individual struggles, God changed us. Ito pa sabi Panginoon, the relationship of two women and two men can be just as loving as the relationship between a woman and a man. Pareho lang yan. Sabi niya, Christ died for the sins of both homosexuals and heterosexual persons. Therefore, gays and lesbians can freely come to the saving grace of Jesus Christ. Totoo naman yun. But, still retain their identity and authentic expression of sexuality? No. If you come to Jesus Christ, so lumapit ka kay Jesus, magre-repent ka. Lilipat ka na doon sa gusto mo sa paraan ng Diyos. Nandiyan pa ba tayo? Kaya ka nga lumapit kay Jesus eh. Gusto mo na yung paraan niya. Ayaw mo na yung paraan ng sarili eh. Kaya yun ang sasabi, kaya hindi sa totoo. Now, kaya ito ngayon ang pinaglalaban na ngayon nila. As for the question, what did Jesus say about homosexuality? Sabi nila, ginagamit lang salita ng Jesus. The answer is simple. Jesus said nothing, not wanting, nothing. Jesus was more interested in love. Whoa! Ano masabi ni Jesus? From the very beginning, God created Adam and Eve. Lahat tayo somehow, we are created because God desires what is good for all of us. Hindi mabuti para sa isang lalaki na mag-isa, kaya nag-create siya ng babae. Tama? Tama ba? And it was very good. Basahin yung Genesis chapter 1 and 2. Lahat ng nilikha ng Diyos, good. Para kanino? Sa tao. So anong ginawa niya? They were created male and female in the image of God. Nasusundan po. So they were good. That was the original. Yun din ang sinuturo ni Jesus. Hindi pang maramihan, hindi Adan at Eva or Adan at Eva-iba. Hindi niya sinabi yun. Adan at Eva lang. Hindi niya rin sinabing Eva at Sadami. Hindi rin, Adan lang. Nakuha ninyo? Hindi niya rin sinabing Adam and Steve. Hindi rin ganon. Nakuha ninyo? Or Madam and Eve. Lahat yun, Adam and Eve. He made it very clear kasi that is good for us. Are you following? Now, ito na. Sabi niya, thank God. After 30 years of struggle, I can say at last who I really am. I am gay, I am proud, and God loves me without reservation. Yes, God loves you. But He hates what you're doing. Yun ang totoo. Kasi ulitin ko, kokontra ba si God sa sinabi niya? That I gave them over to their desires? Kokontra ba siya doon? Obviously, hindi. Ito, mga sarili nating katang-isip, speculation na natin ito. Now, balik tayo. Kaya sabi ng isang defendant ng theology ng isang rebellion, sabi niya, I became aware of the Holy Spirit's presence hovering around about. And within me, gay Christians, were seeing the same Spirit that I sensed and loving God back as I was. They were actually worshiping God and God was there and undeniably there. Wow! Anong napapansin niyo na ngayon? They are now, binibase na nila ngayon ang kanilang theology sa kanilang na-experience. Hindi na sa truth na sinasabi ng Diyos. Are you following me? Now, tuloy tayo. Kaya ngayon, sabi nila, pero hindi pa rin na masasabaalis that the passages and scriptures we deal with homosexuality has been misinterpreted. The Bible doesn't actually condemn homosexuality. Sabi niya, for example, sample nila, ang Sodom and Gomorrah, ang kasalanan, hindi sexuality. Ang kasalanan nila, hindi hospitability, hindi sila hospitable. Yun ang sabi nila. Yun yung suppressing the truth. Nagkakadinan tayo. Yung ba talaga sinasabi nila? Ay, titingnan niyo sa Bible, sabi sa Jude, just as Sodom and Gomorrah and the cities around them, since they are in the same as this, indulged in gross immorality and went after strange flesh, kakaiba, unnatural, are exhibited as an example in undergoing the punishment of eternal life. Sample yan. Pinakita ng Diyos yung kanyang poot sa magitan ng sa nangyari sa Sodom and Gomorrah. So, ang ibig kong sabihin ganito, huwag nating baluktutin ang sinasabi ng Diyos para lang pagbigyan ang ating mga kagustuhan. Kaya kung talagang sa Diyos tayo, susunod tayo sa Diyos. No, ulitin ko. Sinasabi ko ito, hindi dahil ikondena natin ang mga tao na nakikita. Ito'y dapat natin tulungan, mahalin,
pero hindi sumasang-ayon sa kagustuhan. Nagkakaintindihan? Andiyan pa kayo? Mahal, hindi na sabi, ay grabe kayo, nakakahiya kayo, hindi tama yan. Walang ganun. Wag. Tulad mo rin at tulad ko, may struggle din tayo. Hindi lang alam ng katabi natin kung anong pinagdadaanan natin. Iba sa atin kung alam lang nila lahat ng iniisip ninyo. Palagay ko baka lumayo na sila sa'yo eh. Kasi nandiyan ako po at nabasay na isip, uutangan ko ito mamaya. Ayoko na dito, ayoko na dito. Di ba? Parang ayaw mo na eh. Kasi may kanya-kanya tayong pinag-iisipan. Di ba? Kaya kung alam lang, kaya ito yung sinasabi ng Diyos, hindi tayo nagkokondena rito. We're just telling them. Kaya sabi natin ninyo, not to recognize, critique, and condemn Paul's equation of godliness, sabi ni Gary David, eto sila na rin niya, Wesleyan University, of godliness with homosexuality is dangerous. To remain with our perspective Christian traditions and not challenge those passages that degrade and destroys us is to contribute to our own oppression. Those passages will be brought up and used against us again and again until Christian demands, look at the words, the removal from the biblical canon or at the very least formally discredit their authority to prescribe behavior. Ano sinasabi nila? Kailangan tanggalin yan tungkol sa homosexuality sa Bible. Nakuha na niya? Yun yung sinasabi ng Lord. So, pressing the truth in unrighteousness. Dahil sa kagustuhan lang pagbigyan ng kalanot, kailangan sila ang masunod, hindi ang Bible. Hindi ang sinasabi ng Diyos. At alam niyo po bang ganyan din tayo? Hindi lang naman homosexuality ang issue eh. Tingnan niyo sabi ng Lord. And, look at the words, God gave them over to a depraved mind. Pati sa kaisipan. Ano nangyari? Hindi lang yun, palala ng palala. Being filled with all unrighteousness, wickedness, greed, evil. Ano ba? Pinagbibigyan naman natin lahat ito. Lahat naman tayo kasama dito eh. Kasi tignan mo, greed. Hindi natin halata. Greedy na tayo. Quiet time natin. Shopee. Lazada. Minsan pagbukas pa lang, Lazada. Naghahanap na tayo ng ano kayo mabibili rito. Parang wala na tayong ginagawang parang sabi niya, evil, full of envy, ingit na ingit, murder, strife, deceit, malice, they are gossips. Pati gossips. Ano yung gossips? Hindi mo pa confirm. Kinakalat mo na yung kwento. Di ba yan yung mga fake news? Hello? Dugtungan pa natin. Slanders. Naku, naninira tayo ng puri ng ibang tao kahit hindi totoo. Gagawa natin ng kwento. Gagawa tayo ng istorya na hindi naman totoo. Sabi nga nun, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents. Nako, sino? Kaya hindi ka, hindi ako ganyan, wala akong struggle ng homosexuality, pero hindi ka naman sumusunod sa magulang. Anong pinagkaiba? Yan ang sinasabi ng Diyos. Now, look at this. Without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful, na hindi marunong magpatawad. And although they know the ordinance of God, itong pinakamabigat, that those who practice such things are worthy of death. They not only do the same, but also what? Give hearty approval to those who practice them. Hindi nyo ba nakikita nangyayari sa atin yan? Kahit na fake news, nila-like pa. May heart sign pa. Fake news na yon. Ikinakalat pa, sineshare pa. Kasi nga, kahit na hindi confirm. Nandiyan pa kayo? Tapos ngayon, inaaprubahan na, meron pang parada. Para lang ipagtibay na ito, dapat ipagmalaki. What? Yun yung hearty approval na kahit alam na natin ayaw ng Diyos, itinutulak pa rin natin. Now, naintindihan nyo na that this is also a manifestation of the wrath of God? Hindi nyo ba nararamdaman nangyayari na ito sa panahon natin ngayon? Kaya ito yung sinasabi kong babala. Ito yung bad news. Paano na? Now, tingnan nyo, totoo bang mayroon tayong judgment of wrath? Yes. But realize this. Tingnan nyo, sinabi ni Paul, in the last days, difficult times will come. Yun ang reality. Pahirap ang buhay natin. Bakit? Men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parent, inulit na ulit, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure, rather than lovers of God, holding to a form of godliness. They're saying that they're godly. They're saying they're Christian. And yet they keep on living with their own pleasure and desire. And sabi niya, although they have denied its power. Nagkakaunawaan po. Hindi niyo pa nakikita ang pasama ng pasama ang ating sitwasyon? Kasi wala na tayong ginagalang na Diyos. We are trying our best to remove God from our equation. Kaya kahit sa ating mga sagsabing kay Christian tayo,
Kaya hindi tayo nagsasabi at hindi natin dinidisciple ang ibang tao because we are not also willing to submit to what our God wants us to do. Because we have the form of godliness, but we have denied its power. Yun ang sinasabi ng Diyos. Buti sana kung ito lang yung expression ng wrath. Tulad na sinabi sa inyo, nagpipigil pa ang Diyos. Ito pa ang karugtong ng wrath. I say to you, sabi ni Jesus, do not be afraid of those who kill the body, and after that have no more that they can do. Pag napatay, wala na sila. But I will warn you whom to fear. Kung meron kang kakatakutan, fear the one who after he has killed has authority to cast into hell. Yes, I tell you, fear him. Kasi may araw ng wrath eh. Sabi niya, are not 5 sparrows sold for 2 cents, yet not one of them is forgotten before God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, you are more valuable than many sparrows. Kasi sinasabi na ng Diyos, I am your Father. If you trust me, don't ever play around. Take me seriously. Yun ang sinasabi niyo, seryosohin niyo ako. Kaya nga ho, nung biniro ko kayo ng last week kung sakali po ba na meron pong $1,000 tuwing aatin kayo ng service, a-absent pa kayo. Palagay ko Sabado pa lang nandito na kayo. Kaya ang tanong, sino bang kaya magpuprovide ng ating pangailangan? Diyos o ang $1,000? Kaya tanungin natin sarili. It's a great, parang, wow, pag-isipan natin na mabuti, tama ba itong ginagawa ko? Kaya ito sabi ng Lord, isang araw, the devil who deceived them was thrown into the lake of fire. Kasi mayroong araw ng talagang pagbuhos, darating si Jesus. And where the beast and the false prophets are also. And they will be tormented, what? Day and night, forever and ever. Hindi naglikha ang Diyos ng impyerno para sa tao. Nilikha niya ito para sa mga demonyo. Ang problema lang, itong mga demonyo nagsama. Nanloko sila para isama ang mga ibang tao. Kaya they will be tormented day and night. Pati sila nasama na forever and ever. Ngayon, maaari sabihin niyo, wala yan. Kaya ko yung init. Subukan niyo nga pong umupo sa isang nagbabagang kawali. Umupo lang ako, palagay ko daliri pa lang, matalsikan lang na mantika Ang sakit! Ako lagi ang natatalsikan kasi nagluluto kayo, marahil hindi nawawala yung marka Pero yun lang, hawakan mo kaya na talagang, wow, forever and ever, hindi yun biro. Laplos na hindi ka pa namamatay. Di ba? Kasi worms will never die. It's a place of weeping and gnashing of teeth. Now, sabi ng Lord, tingnan nyo, and then I saw a great white throne, him who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. Wala na makita, sabi nga sa dami. And I saw the dead, great and the small, standing before the throne. Lahat na, dakila at maliliit, lahat nakaharap sa trono. At doon, huhusgahan, binuksan ng aklat. Sabi nga, at meron pang isang aklat, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. Lahat ang ginawa nila. Pagbukas doon, wala kang may tatanggi dahil sasabihin sa iyo lahat ng pinaggagawa natin. Na paano tayo? Then the kings of the earth and the great men and the commanders and the rich and the strong and every slave and every free man, lahat, walang exemption. Sabi niya, ito yung nabi niya, they were crying out before the Lord. Bakit? Nung makita nila yung sigad, sabi niya, sasabihin nila sa mga kuweba, sa mga bato, mula sa bundok, and they said to the mountains and to the rocks, malaglag kayo sa amin. Malaglag kayo sa amin. Itago niya kami sa presence niya na nakatayo at nakaupo sa trono sa kanyang poot. Ang poot ng Kordero ng Diyos, for the great day of their wrath has come, and who is able to stand? Walang makatatayo. Walang sino man sa ating kayang gawin to. Kaya nga, Jesus had to come. At hindi natin naintindihan yung gravity ng sacrifice sa Jesus, at hindi natin naintindihan yung gravity ng ating punishment, yung wrath na ating haharapin. One day, sa takot natin sa Diyos, kung pwede lang, pati na lang yung mga bato, mamatay na lang tayo kaysa humarap tayo sa kanyang mukha na poot sa kasalanan. And sino sa atin hindi nagkasala? Kahit anong pang itsura natin ngayon, kahit anong pang ilagay natin sa ating mga mukha, napantabing wala akong kwenta yun kasi pagharap natin sa Diyos, wala tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Andiyan pa tayo? Kaya lahat ng uri ng kasalanan, kaya walang makakalusot. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, kaya ito na yung huling panalangin ng maraming tao na hindi ho nagpakilala sa Panginoon Diyos. Pero alam nyo, itong ganda. When God expressed His wrath ngayon, yung nakikita natin pahirap ang buhay,
yan ay para ma-redeem tayo. Huwag nating intayin yung wala ng pag-asa. Nakuha po, habang may pag-asa pa, yun ang sinasabi ng Diyos, ma-redeem tayo, maintindihan natin, tinan niyo sabi ng Lord. Kaya yung pangatlo, yung redemptive. Sabi na, therefore, you have no excuse. Wala ka ng excuse. Sabi niya, everyone who passes judgment, for in that which you judge another, you condemn yourself. For you who judge, practice the same thing. May sabihin natin, ay, ako religious ako. Pero ganun naman tayo, yan, sama ng ugali niyan. Kasama ka din doon. Kasi nagja-judge ka din. Sabi ganun. And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. Lahat tayo, walang exemption. But do you suppose this, O man, when you pass judgment on the practice of such things and do the same yourself, that you will escape the judgment of God? Now, for example, lahat na tayo, lalo tayo, may hawak na Bible. Minsan may tendency tayo dahil hindi nagbabasa ng Bible, sabi, ay kayo, makasalanan kayo, kami hindi eh. Alam niyo ba, minsan kung sino pa yung may hawak ng Bible, yun ang hindi mas masunurin? Parang mga, halimbawa, mga pulis minsan, sila yung hindi sumusunod sa speed limit. Ang bibilis nila, pulis naman kami. Minsan sa one way, pumapasok sila, pulis naman kami. Tama? Tayong mga magulang, sabihin sa atin, huwag kayo matutulog sa service, tulog naman tayo ng tulog. Magulang kami. Napansin niyo ba yun? Hindi, tulog kayo, hindi niyo napansin. Nakuha natin, minsan, kung sino pa yung nakakatanda, no, dapat hindi nagtatanda. Yun ang challenge. Kaya yun sinasabi ng Diyos, kaya walang makakaligtas. No excuse. Oh, do you think lightly of the riches and kindness? Ito sinasabi ng Diyos. Kaya wag niyong ipagwalang bahala yung yaman ng kanyang kabaitan at pagpapahintulot. Sabi niya, at pasensya. Hindi lang ninyo alam na yung kanyang kabutihan, na ang kabutihan ng Diyos ay magtutungo sa iyo para magsisi. Nakano niya? Kaya hindi pa dumating sa sukdulan, kasi itong mga bagay na dinadaanan natin, pagtaas ng presyo, pagtaas ng gasolina, pagtaas ng diesel, pagtaas ng mga bilihin ng pagkain, pinapaalala na sa atin, swapang kasi kayo eh. Swapang kasi, kaya dapat na kayo magsisi. Sabi niya, magsisi kayo. Kasi, kung hindi, yung kayong katigasan ng ulo at hindi pagsisisi ng puso, kayo ay lalong nag-iipon ng puot laban sa iyong sarili sa araw ng kapahayagan ng kanyang kapuotan, sa pagpapahayag ng kanyang matuwid na paghahatol, matuwid na paghahatol ng Diyos. Are you following? Pakitalabit ng katabi mo. Gising ka na, sabi mo, may araw ka din. Yun ang sinasabi ng Diyos. Friends, hindi ko ito sinasabi para lang takutin ng sino man sa atin. Ito nga'y dapat nating lalong matuwa dahil, Lord, kaya mo pala kami niligtas. Lord, kasi may pag-asa eh. Kasi sa sandaling pinakihag to siya ng Diyos, yung kahungkagan natin, nabibigyan tayo ng pag-asa. Na para lalo mapagtibay natin yan, ngayong hapon, makakarinig tayo ng patotoo. Na isang kapahayagan ng kapuotan, and yet, the Lord delivered her. Palakpakan natin ng Panginoon para Willet. I'm an architect by profession at iniisip ko noon na ako ang arkitekto ng sarili kong buhay. Lumaki ako sa paniniwalang ang identity ay base sa kung ano ang inapprove ng ibang tao. Pinagmamalaki ko na kaya kong i-design ang sarili ko depende sa kung anong tingin ko ay tama. Kailangan kong i-please ang iba, kaya nalito na rin ako noon. I felt empty and unhappy. Dahil sa kagustuhan kong maging katanggap-tanggap sa iba, in-entertain ko yung nauusong androgynous dressing o nagdadamit panlalaki para mapansin ako ng iba at magkaroon ako ng mga kaibigan. Yung impluwensya nito sa akin, eventually, pumasok ako sa mga same-sex relationships. Una akong nagka-girlfriend nung ako ay 12 years old. At nagpatuloy ako sa ganitong klaseng mga relasyon. Dito ko nakuha ang aking identity at pakiramdam ko pati kaligtasan at pagtakas ko sa iba't ibang mga problema ko. Yung huli kong relasyon umabot ng 8 taon at nagplano na sana kaming magpakasal sa US. Pero katulad nga ng sinasabi sa Bible, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Litong-lito ako noon, natatakot para sa aking kinabukasan at alam kong hindi ako tunay na masaya. Dahil dito, tinapos ko ang aming relasyon. Masakit ito sa akin, kaya ang mga bisyo ang naging takbuhan ko. Smoking, drinking, pati na late night partying, ito yung nagbibigay ng kapayapaan sa akin.
Napagod rin ako sa freedom na ganito. Binalak kong buuin muli yung sarili ko pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Inopen up ko to sa mga kaopisina ko. At yung isa sa kanila, inimbita ko dahil kaya daw niya ma-process yung pain at heartache ko. So where do broken hearts go? Nagsimula akong mag-attend ng Big Fridays, isang singles Bible study gathering sa CCF. He said, attend tayo about love yung topic. Sumama naman ako. Nagkaroon ako ng desire na umattend din ng Sunday service kung saan na-share yung gospel sa akin sa preaching ng pastor at sa pagbisita ko sa welcome center. Hindi ako iniwan sa ere ng Panginoon. Pagkatapos kong mamulat sa mga mali ko at mga kasalanan ko, nagkaroon ako muli ng pag-asa. Eventually, sumali ako sa isang true life retreat kung saan mas naintindihan ko yung labis-labis na pagmamahal para sa akin ng ating Diyos. Pakiramdam ko noon ako na ang pinakamasayang anak, walang pag-asa at taong sobrang confused. Pero kinuha yon lahat ng Panginoong Hesukristo. At siya ngay namatay sa krus para ako'y mapatawad ng Diyos. Sa retreat na yon, nagdesisyon akong sumunod kay Kristo bilang aking tunay na Diyos at tagapagligtas. Nagbago ang buhay ko noon 180 degrees. Nagpatuloy ako sa Big Fridays, Sunday services, at nag-sign up ako sa discipleship group at nag-volunteer din. Unti-unti, nalimutan ko yung sakit ng dulot ng breakup at napalitan nito ng oras na ginugol ko naman sa mas malalim pang pagkikilala sa pagmamahal sa Diyos. Hugot nights became prayer nights. Drinking sessions became Bible study sessions kasamang spiritual family ko. Ngayon, hindi na ako ang arkitekto ng buhay ko, si God na. Ang identity ko hindi na nakukuha sa paghahanap ng affirmation at happiness para sa aking sarili. Ako ngayon ay nabubuhay upang i-honor at i-represent si Christ sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Dati attracted ako sa mga babae at hindi ko pinapansin ng mga lalaki. Ngayon, I reflect God's design for me as a woman. Ligaw ako noon sa true identity ko, pero pinakita sa akin ng Diyos ang identity ko. I am a daughter of God. Buong-buo ngayon ang aking kasiyahan at kapayapaan dahil sa Kanya. Ako po si Willette Young, saved from the wrath of God, nakatanggap ng love that truly wins, mahal na mahal ng dakilang Diyos na naghahari sa walang hanggan. To God be all the glory. Amen. Praise God. Praise God. Napansin po ninyo, hindi totoong walang pag-asa. May pag-asa po. Kaya itong napaka-importante, habang may panahon, wag nating pagpaliban. Nagkakaintindihan. Let's just be honest. Maging tapat tayo sa ating mga pinagdadaanan. Sabi nga nila, alam po ninyo, kahit naman yung mga nagtutuloy sa kasalanan, hindi naman talaga sila masaya eh. Hindi naman sila masaya eh. Ang totoo lang, hindi lang nila inaamin na gulong-gulo rin sila sa kanilang kaisipan. Naintindihan? Ngayon, alam niyo po bang meron pa isang kwento sa Bible na talagang yung sinasabing God gave them over, naranasan nila yon. Kwento ito mismo ni Jesus. Naalala niyo yung bata na humihingi ng mana sa tatay? Sobrang kalapastanganan. Larawan nating lahat. Isipin niyo kung anak niyo lumapit sa iyo, Tay, alam ko naman pag namatay ka pamamanahan mo ko. Kaya lang tayo, tagal mong mamatay. Anong kaya pwede ba, ibigay niyo na sa akin yung mana ko? Anong type niyo? Type niyo ba yung mga ganun? Di ba, ayaw natin yun, di ba? Ito po, binigay yung yaman. Binigay. Tapos nung binigay na alam niyo yung ginawa niya, nilustay niya lang Kasi nga, ganun ang buhay natin. Gusto natin yung wild living, yung walang pipigil sa atin, walang magsasabi sa atin ng mali at tama. Gusto natin yung masaya tayo. Ano nangyari? Hanggang sa nagpakalayo-layo, doon sa lugar na kung saan naubos lahat ng pera niya at nung naubos, saka nagkaroon ng taggutom. Nakakagulat ang paraan ng Diyos kung kailan pa na yung may pera ka, sana nagtagutom. Para meron ka pang paraan para mabuhay. Ito, kung kailan nawala, saka nagkaroon ng tagutom. Kaya napilitan siya ngayon na magtrabaho at magpakain ng baboy. Isipin niyo, Hudyo, nagpapakain ng baboy. Bawal nga silang kumain ng baboy. At isang masama, pati ginusto niya, parang ninais siya pang kainan at agawan yung mga baboy ng pagkain. Kaya lang matatapang ang baboy, sabi niya, hindi papayag. Sa madalit salita, napagod siya and he came back to his senses.
Mababasa niyo lahat ito sa Luke 15. At alam niyo kung ano nangyari? Biglang naalala niya, yung tatay ko, marami siyang alipin o marami siyang katulong, pinakakain sila, hindi sila nagugutom. Sa madalas tayo, yung tatay ko napakabait. Yung tatay ko, hindi ka pareho ng amo ko dito. Wala akong pagkain. Yung tatay ko napakabait. Babalik lang sa tatay ko, di bali na alipin na lang ako. Di bali hindi na lang ako Kaya yung giving over, minsan dinadala tayo ng Diyos sa ganung kasukdulan para makita natin ang pangailangan natin sa Diyos. Hindi niyo ba napansin, kahit magbasa kayo, yung mga lalaki sa lalaki, ang kanilang relasyon dahil sa kahahanap nila ng kasiyahan, umaabot ng 101 to 500 partners. Palit sila ng palit kasi hindi sila masaya Hindi lang yon, yung iba naman po, yung pagtaas yung sa HIV, ang dami nagkakasakit. Bakit? Para maintindihan nilang hindi nyo hawak ang buhay. Ganon din sa atin, mga nagpe-fake news, sino nadadamay? Lahat tayo. Kaya ito isang bagay na sabi ng Diyos. Ito, balik siya sa Panginoon. Hindi ho nakapaglinis Itong amazing sa Diyos. Sa sandaling bumalik, nung lumalapit na yung bata, nakakita ng tatay sa malayo. Nagsabi ng yung anak magsasabi na sa tatay ko, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Huwag niyo na ako ituring na anak. Turing niyo na lang ako bilang sa inyong mga alipin o bayarin. Alam niyo, yun ang sinabi niya. Pero takbo siya sa tatay niya. Pagtakbo sa tatay, kita pa lang sa malayo, tumakbo yung tatay. Basahin niyo, niyakap, hinalikan. Hindi na inantala kung amoy baboy yun. Hindi niya na inisip yun. Hindi na naigo yun. Hindi na inisip yun. Basta niyakap na lang at hinalikan. Tapos sabi niya, anak, tay, hindi pa ako tapos sa speech ko. May speech pa ako. Sabi niya, sasabihin pa lang niya, hindi pa niya tapos yung speech. Nagkasala ako sa iyo, sa Diyos at sa iyo. At sabi niya, hindi pa tapos yung speech. Kuha kayo ng balabal. Kuha kayo ng singsing. Kuha kayo ng sandalya. Lahat ng karapatan niya bilang isang anak, binigay. At itong pinakamagandang bahagi, doon maintindihan yung puso ng Diyos. Galit siya pero dahil galit ng pagmamahal. At sabi niya, magpakatay ka ng pinakamatabang guya. Magpakatay ka. At hindi mura yun Ang mahal nun. Ngayon, isang lechong baboy, 11,000 na. Yun, baka pa yun. Nakuha nyo? Tapos nagpakatay, nagdiwang. Alam niyo bakit? Lahat ng yan ay naging posible. Dahil nakantindihan niyo yung gospel, si Jesus Christ. Yung balabal na sinuot niya, hinubad kay Jesus. Yung singsing, pinako si Jesus. At yung sandalya, pinako ang kanyang paa. Para isang araw, nasa halip na tayong sumigaw sa Diyos, my God, why hast thou forsaken me? Si Jesus ang gumawa nun. Para sabihin sa iyo at sa akin, kinanggap ko lahat ng puot ng tatay ko para ikaw at ako ay maligtas. Nakakaintindihan po? Yes, yan ang bad news, may paghuhusga. But everyone who believes in me, sabi ni Jesus, will no longer be judged. He will pass judgment to life. From death to life. Dahil inako ko lahat ng paghuhusga para ikaw at ako ay magkaroon ng totoong laya sa Panginoon Diyos. Ngayon maintindihan nyo yung gospel. Salamat sa magandang balita. Pero ang tanong lang tinanggap mo ba yung gospel na yan? Kasi kung hindi, kasama ka doon, mag-iintay ka at nag-iipon ka lang ng puot ng Diyos sa araw ng kapahayagan ng kanyang puot. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Mga kapatid, masigit mong kilalang yung sarili. Huwag mong biruin ang bagay ng Diyos. Maaaring sabihin mo, hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero alam mo rin na hindi mo alam lahat ng bagay. At alam mong may posibilidad na may Diyos. Paano kung mali ka? At tiyak akong mali ka. Bakit? Dahil alam mo. Dahil pagtingin mo pa lang sa kalawakan, alam mo imposible ang mga nilikha na makikita mo na ginawa lang ng isang tao o isang aksidente. O na nagmula sa kawalan o sa isang bagay at magkaroon ng buhay, alam mong merong Diyos na naglikha ng lahat ng ito. At dahil siyang naglikha sa atin, siya rin ang nakakaalam ng panuntunan. At dahil siyang nakakaalam ng panuntunan, sa kapag desisyon nating sumuway, sinasabi natin, galit kami sa iyo, O Diyos, ayaw naming pinakikailaman mong aming buhay. And now God is telling you, bumalik ka sa akin, and I will show you
the real life, the true life. Habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, handa mo bang tanggapin ang biyaya ng Diyos? Na aminin na kailangan mo siya. Aminin na ang Diyos ang kailangan mo. Aminin na ikaw ay nabubuhay sa ilalim ng kanyang puot, ngunit ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon na maranasan ang kanyang kapatawaran at pag-ibig. Kung ikaw kinakausap ng Diyos ngayon, kahit saan ka nakaupo, kahit nanonood kayo sa internet, mangyaring pakitaas mo lang kamay mo sa Panginoon Diyos. Yes, huwag kang mahiya. Yes, it's between you and the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, yes. Bigay po, huwag ko kayong mahiya. It's between you and the Lord. Yes. Doon po sa second, sa balcony, ganun din sa third. Yes, ganun din po sa mga nasa internet. Mga kapatid, kung dahil sa pagpapahayag mo ng iyong pagkilala ng pangailangan mo kay Jesus, sabihin mo to sa panalangin, Panginoong Hesus, inaamin kong nabubuhay ako, nahiwalay sa iyo. Kinikilala ko na kayo nga ang Diyos na galit sa kasalanan. Kaya naman lumalapit ako sa inyo ngayon. Humihingi ako ng kapatawaran. At nakikipag-isa ako sa iyo. Dahil inaamin ko, tinatanggap ko na kayo ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Tumanggap ng lahat ng kapuotan ng iyong Ama upang maligtas kami sa araw ng kapahayagan ng puot ng makatwirang Diyos. At Panginoong Hesus, pagharian niyo po ang buhay ko. Tulungan niyo akong mabuhay ayon sa iyong wangis at sa iyong kalooban. Tulungan mo ang pahayag ko ang pag-ibig ninyo sa mga taong kilala ko at sa mga taong makakasalimuha ko. Nang sa gayon sila man ay makaranas ng pag-ibig ninyo at kapatawaran at hindi mahulog sa puot ninyo, aming Ama. Panginoong Hesus, salamat sa kaligtasang ipinagkaloob niyo sa akin. At hinihingi ko pong puspusin niyo ako ng inyong banal na Espiritu nang mabuhay ako ayon sa kanyang kapangyarihan. Thank you, Jesus, O God. Thank you, Lord. At aming Ama, pinapanalangin din po namin sa inyo ngayon ang bawat pamilyang aming nire-represent. Kami na siyang nakaranas ng iyo pong habag. Dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng pusong kilalanin namin kayo, alamin ang kalooban ninyo, at sumunod kami sa kaparaanan ninyo. At tunay, Panginoon, mabuhay na siniseryoso namin ang iyong salita, na bilang may takot at tunay na paggalang sa inyo, bilang Diyos na nagbibigay ng kalwalatian na nakarapat dapat sa inyo, at pasasalamat bilang kasasalamat na karapat dapat din sa inyong kaharian at kalwalatian. Salamat po, aming Ama. Kaya ganyan naman, Panginoon, tinataas namin si Willet Yang. Salamat sa kanyang buhay. Na tunay pa noong pinakita ninyo ang kabutihan ninyo sa buhay niya, kung paano niyo siya binago, paano siya pinuno, ano niyo siya pinagkalooban ng galak sa kanyang ugnayan sa inyo. Panginoon Diyos, lalo pang paunlarin ninyo, Panginoon Diyos, ang inyong palatuntunan sa kanyang buhay. Salamat na kinikilala niyang kayo na ngayon ang arkitekto ng kanyang buhay. Kahit Panginoon Diyos, itaguyod ninyo ang buhay na ito sa kalwalatian ninyo. Ingatan niyo siyang palagi, lalo sa mga atake ng espiritu ng kadiliman, nang patuloy siyang magpapatotoo ng katibayan ng katotohanan ninyo, katotohanan ng pag-ibig ninyo, katotohanan, Panginoon Diyos, ng kapatawaran ninyo. Salamat po, aming Ama, at maging ang kanyang buong pamilya ay pagpalain ninyo. Salamat po muli, aming Ama, sa hapon na ito. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa pagpapahintulot mo sa aking makapagsalita. Hinihingi ko lang, Panginoon Diyos, na pagpalain yung bawat pamilyang nire-represent namin at patuloy kaming maging buhay na patotoo ng pag-ibig ninyo at ng katwiran ninyo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen at amen. God bless you.